Hinimok ng national government ang mga lokal na pamahalaan na magpatupad ng preemptive evacuation bago pa man tumama ang paparating na bagyo. Sa Catanduanes kung saan nakataas na ang signal number 1, itinaas na rin ang red alert. Nakatutok si Chino Gaston. Ilang bagyo na ang kararaan pa lang sa bansa. Ito na naman at papasok sa Philippine Area of Responsibility ang isa pang bagyo na pinangangambahang magiging isang super typhoon. Dahil sa 1,400 kilometers ang lawak ng bagyong papangalanang Uwan, nag-abiso ang Office of Civil Defense sa mga tiga Luzon at Visayas na maghanda na ngayon pa lang para sa posibilidad ng mga pagbaha at landslide. Inaasahan kasing magdadala ang bagyo ng matinding pag-uulan sa loob ng 700-kilometer rain band. We are urging everyone, including our local government units, to implement na po yung ating mga preemptive or preparatory activities, no? In preparation dito sa possible impact nitong Yuan. Hindi lang po hangin ang kalaban natin dito. Nandyan po ang banta ng matinding pag-uulan. Sa Catanduanes, itinaas na ng lokal na pamahalaan ang red alert status epektibo simula kaninang 1:00 ng hapon. Sa Zambales, iniinspeksyon ang mga drainage at iba pang daluyan ng tubig. Inactivate ang Emergency Operation Center para sa mga posibleng maapektuhan ng bagyo. Sa Batangas, nagkasa ng clearing operations para maiwasan ang matinding pagbaha. Hinimok ng mga otoridad ang mga LGU na magpatupad na ng preemptive evacuation. Dapat daw sa linggo pa lang ay nasa evacuation center na ang mga residente, lalo na sa mga nasa high-risk area. Marami ho dun sa mga namatay, dun sa experience ating kay Tino ay mga nabagsakan ng puno o kaya ng kahoy. Maaaring magkaroon tayo ng mga cuts and lacerations and other traumatic injuries sa mga lumilipad na yero, sa mga lumilipad na mga bagay. So pag tayo po ay pina-evacuate, ang pinakaligtas na lugar po is yung evacuation center. Payo ng Pag-asa sa mga lumikas noong bagyong Tino, huwag munang bumalik sa kanilang mga nasira o nalubog na bahay. Hanggat meron tayong oversaturation ng mga ground, ay there's still a possibility na magkaroon ng landslide sa kanilang lugar. Sa taya ng OCD, mahigit 8.4 milyon na individual ang maapektuhan ng bagyong Uwan sa Region 1, 2, Cordillera, Region 3, Calabarzon, Mimaropa at Catanduanes. Bilang paghahanda sa epekto ng super typhoon, payo ng OCD, mag-imbak ng supply na tubig at pagkain para sa 3 hanggang 5 araw. At asahan din daw ang posibleng mga brownout at pagkawala ng telco at internet signal. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, nakatutok, 24 oras.